Nung kami mga bata pa sa elementary, nung hindi pa uso ang mga movie houses sa aming probinsya, mga taong 1990, 89, 90, mahilig kaming manood tuwing Sabado at Linggo ng Betamax o kaya VHS. Hindi ko alam yung iba kung naabutan pa itong Betamax at saka VHS. Pupunta kami sa isang parang sinihan, maliit na bahay, parang garahe lang, at magbabayad ng piso ang bawat isa para manood. Masaya ang manood ng mga pelikulang ito, lalo na kapag ang bida ay panalo. Kapag pinapanood namin si Fernando po at talagang nabubugbog siya, medyo nalulungkot kami. Kapag siya naman yung sumusuntok at pumopompiang na sa kanyang kalaban, abay kami galak na galak at tuwang-tuwa. Minsan kapag ang bida sa pelikula ay namatay, halimbawa yung pinanood naming Nardong Putik, si Ramon Revilla Sr., yung iba sa inyo siguro makaka-relate pa, naabutan pa siguro ninyo yung pelikula na yon. At namatay ang bida, malungkot kaming uuwi ng aming mga bahay dahil bakit naman kasi ang bida namatay? Dapat ay panalo lagi ang bida. At ito'y dala-dala yung kalungkutan. Kapag masaya at panalo ang bida, pagpasok namin sa paaralan, Lunes hanggang Biyernes, nandoon pa yung kwento. Dala-dala pa ng bawat isa yung kwento na pinanood nilang pelikula. Although, dahil mga bata pa kami noon, siyempre magkakaiba kami ng version kung paano namin ikwento. Minsan hindi nagkakaintindihan, pero nandoon yung katuwaan na ang pelikula na panood mo ay masaya at ikaw kwento mo ito pagdating sa paaralan sa ibang mga kaklase. Naalala ko ito sapagkat sa ating ebanghelyo ngayon, ang mga apostol ay pinakitang malungkot. Kung ating maaalala, ang mga apostol pagkatapos na si Jesus ay ipako sa krus ay nagsipulasan, nawala. At merong dalawang disipulo papunta ng Emmaus at nagpakita si Jesus. Dahil sila ay malungkot, katulad ng napanood mong pelikulang Namatay ang Bida, malungkot, subalit nagpakita si Jesus kaya nandoon yung kanilang kagalakan na bumalik muli sa Jerusalem at ibalita at ikwento ang mabuting balitang ito. At ito nga yung ating naabutan sa ating ebanghelyo ngayon. Sila nagkakatipon-tipon, bagamat nandoon pa rin yung takot, yung pangamba, na baka sila ay susunod na ipako sa krus. Pinakinggan nila yung kwento ng dalawang disipulo kung paanong nagpakita ang ating Panginoong Jesus. At doon nga mismo sa ebanghelyong ito, dumating si Jesus at ang kanyang unang bati ay sumainyo ang kapayapaan. Kapag hindi ka masyadong nagfo-focus habang binabasa yung ebanghelyo, minsan pag binabanggit namin, itong mga katagang sumainyo ang kapayapaan, kung minsan merong mga sumasagot at sumaiyo rin. Kasi hindi masyadong focus sa pakikinig sa ebanghelyo. Sumainyo ang kapayapaan. Matatandaan natin na bibihirang sabihin ito ni Jesus. Kung babalikan natin ang ebanghelyo, bago siya ipako sa krus, parang hindi pa yata ito yung pagbati na ibinibigay ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Subalit matapos na siya muling mabuhay, ano na ang kanyang mga pagbati? Ito na, ang pagbati ng kapayapaan. Mapapakinggan natin ito sa mga susunod pang ebanghelyo ngayong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Sumainyo ang kapayapaan. At ano nga ba ang biyayang hatid o handog ng muling pagkabuhay ni Jesus? Ito po yon. Ang biyayang handog ng pagkabuhay ni Jesus ay, number 1, kapayapaan. Kapayapaan saan? Kapayapaan ng isip at kapayapaan ng puso ng mga taong naniniwala sa Kanya. Ang tanong ni Jesus, bakit kayo nagugulumihanan? Bakit kayo naguguluhan? Ang kaguluhan ay nagmumula sa pag-iisip ng maraming bagay. Bakit kayo nababagabag? Bakit kayo nag-aalinlangan? Ang pag-aalinlangan ay nagmumula sa kalituhan ng puso na pumili. Bakit kayo nagugulumihanan? Nagsisimula sa pag-iisip? Bakit kayo naguguluhan? O bakit kayo nag-aalinlangan? Nagsisimula sa puso. So ang kapayapaang handog ng pagkabuhay ni Jesus ay kapayapaan, hindi lamang kapayapaan ng isip, kundi kapayapaan ng ating mga puso. Pangalawang biyayang handog ng pagkabuhay ni Jesus
ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob. Lakas ng loob na ipahayag ang mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. At napakinggan natin yan sa unang pagbasa, kung saan si Pedro sa harapan ng mga tao, sa harapan ng mga Hudyo, ay lakas loob na ipinahayag ang pagkabuhay ni Jesus, ang pagkakaroon ng lakas ng loob. Dalawang biyayang natanggap natin sa pagkabuhay ni Jesus, kapayapaan ng isip at ng ating puso. Pangalawa ay ang lakas ng loob na ipahayag ang mabuting balita. Ngayong 3 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ano ang hamon sa atin ng mga pagbasa? Number 1, siyempre, ang magkaroon ng kapayapaan. Magkaroon ng kapayapaan sa ating mga isip at sa ating mga puso. Papaano itong gagawin? Sa pangalawang pagbasa, binanggit sa atin ni Apostol San Juan kung papaanong maiiwasan ang kaguluhan at ang pagkakaroon ng kagulumihanan sa ating isip. Ano yon? Ang pag-iwas sa kasalanan. Sinabi din yon ni Pedro sa kanyang mga sermon, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya sa inyo ang inyong mga kasalanan. Kapag wala kang kasalanan at walang bumabagabag sa iyong kalooban na kasalanan, malinis ang iyong budhi, malinis ang iyong konsensya, magkakaroon ka ng kapayapaan. Subalit kung ikaw ay nakalublob sa pagkakasala, sa aking palagay, hinding-hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Ang pagkakaroon ng kapayapaan, ang hamon sa ating lahat. At pangalawa, ay ipahayag ng may kagalakan sa ating mga puso ang muling pagkabuhay ni Jesus. Paulit-ulit natin binabanggit ito na ang mga Katoliko ay Easter people. Ibig sabihin ng mga Katoliko ay dapat mayroong kasiyahan na makikita sa kanilang mga mukha. Tapos na ang Biyernes Santo, tapos ang paghihirap ng Diyos, tapos na ang paghihirap ni Kristo, ito na yung panahon ng kapayapaan at kagalakan. Subalit, pagpasok mo ng simbahan, minsan nandudon pa rin yung kalungkutan na bumabagabag sa ating puso. Nandudon pa rin yung lungkot sa ating mga mukha. Ang pagpapahayag ng may kagalakan sa pagkabuhay ni Jesus, ang hamon sa bawat isa. Mga kapatid, napakaiksi ng buhay. Minsan lamang tayo mabubuhay sa mundong ito. Pero may buhay na naghihintay sa atin, mas mahaba. Pero yung buhay natin sa mundong ito, napakaiksi. Kaya nga yung hamon sa atin ay ang mabuhay ng may kapayapaan sa ating mga puso. Naway hindi natin masayang ang buhay na ito sa lungkot, hindi masayang ang buhay na ito sa problema, at hindi masayang ang buhay na ito sa pakikialam sa buhay ng ibang tao. Ang ikli na nga ng buhay natin, pati ba naman buhay ng ibang tao, gusto pa nating pakialaman. Diba? Yan ang mga hamon sa atin ngayon. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Tutok sa ating pananampalataya kay Kristo at ang pag-iwas sa mga kasalanan.